So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ni top rated sa minimum weight class na si Joey Canoy. Undercard sa laban ni Marlon Tapales, tinalo po ni Joey Canoy ang dayong taga Vietnam na si Min Pat Sam via stoppage sa round 10. Sumuko nga po ang corner ng taga Vietnam mga tol nang itapon nito ang puting towel. Ilang segundo na lang mga tol matatapos na yung laban, kaya gulat na gulat ang Vietnamese mga tol kung bakit itinapon yung towel. Hindi matanggap ng kalaban na itinigil ng corner niya yung laban. Dahil sa panalo ni Canoy, nasungkit po niya ang WBC International Minimum Title na nakataya sa laban. Umabante na po ang record niya sa 24 wins, 5 losses and 2 draws. Bumagsak naman po ang record ng kalaban sa 10 wins and 6 losses. Naman mga nalalapit matapos sa world title ni Chris Eubank Jr. si Conor Ben sa bansang UK kaninang umaga sa pamamagitan ng unanimous decision. Hindi nga po nakadalo si Chris Eubank Jr. mga tol sa post-fight press conference. Tanging si Conor Ben nga lang po ang dumalo. Dumiretso po kasi ng hospital si Chris Eubank Jr. upang agarang magamot ang natamo niyang kat sa kilay dahil sa headbutt. Pero bukod pala dyan mga tol, binunyag ni Conor Ben sa post-fight press conference na binasag umano niya ang panga ni Chris Eubank Jr. Kaya dumiretso ito ng hospital. Pero sana daw, maging okay daw itong si Chris Eubank Jr. Samantala, masakit naman po sa parte ni Conor Ben na makalasap siya ng kauna-unang talo sa professional boxing career niya. Para sa kanya mga tol, close daw ang naging labanan nila ni Chris Eubank Jr. Pero lahat ng hurado, umiskor ng 116 to 112 pabor kay Eubank Jr. Wika pa nga po ni Conor Ben, hindi naman umano niya sa panalo siya o talo. Para sa kanya, close daw yung naging laban. So ibig sabihin ni Conor Ben mga tol, ine-expect niya na maging draw yung laban nila ni Chris Eubank Jr. Pero hindi pa rin pala daw sapat yung pinakita niya. Kinongrats naman niya si Chris Eubank Jr. sa pagkapanalo nito, pero hindi pa daw sila tapos. So gusto pang makarematch ni Ben itong si Eubank. Pero kung hindi daw yan mangyayari mga tol, bababa daw si Conor Ben ng welterweight division at balak labanan si WBC welterweight world champion Mario Barrios. Umakyat po kasi ng dalawang division si Conor Ben mga tol, pero kahit na tumalon siya ng dalawang division, kinaya pa rin po niya tanggapin ang suntok ni Chris Eubank Jr. na natural middleweight fighter. So dahil sa pagkatalo ni Conor Ben mga tol, iniisip ngayon ng karamihan na baka ganyan din daw ang mangyari kay Terence Crawford sa laban nila ni Canelo Alvarez sa darating na September. Aakyat din po kasi si Crawford mga tol ng dalawang division para harapin si Canelo Alvarez sa super middleweight. So baka hindi daw madala ni Crawford yung lakas nito sa super middleweight at pagpagin lang umano ni Canelo yung malakas na suntok niya. Pero paglilinaw naman po ni Crawford mga tol, mas malaki daw siya kaysa kay Canelo Alvarez. Maliit na fighter nga lang daw si Canelo Alvarez na lumalaban sa higher weight class. 5'7" nga lang daw ang height ni Canelo Alvarez habang siya 5'8". Mas di hamak na mas mahaba nga din daw yung galamay niya na may 74 inches habang si Canelo nasa 70 inches lang daw yung reach. Ang nilamang nga lang daw ni Canelo mga tol, mas malapad daw ito sa kanya. Sa ngayon, masasabi daw ni Crawford na siya daw at si Canelo Alvarez ang biggest superstar sa boxing. Wala nga daw makakapantay sa level nila, pero gagawin daw niya ang lahat para manalo kay Canelo Alvarez dahil wala daw yung rematch clause. May mga umalma naman po sa pag-claim ni Crawford na superstar siya. Sinasabi po ng mga fans mga tol na si Canelo Alvarez lang daw ang superstar at hindi daw siya kasama. Paano daw magiging superstar si Crawford? Hindi nga daw ito makabenta ng pay-per-view. Lalo na daw noong nasa top rank si Crawford, laging paluwal daw si Bob Arum.